Mga ka-BBM, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Willie Gonzales sa isang siklista na si Alan Banjola. Ito ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla sa ginawang pagdinig kahapon dyan sa Senado. Dahil dito tinuluyan niyang pakasuhan at hindi piniligtas ang driver na nag-viral sa social media. Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, kakasaka na ng baril. Ay wag naman po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Samantala, uminit naman ang ulo ni Senator Bato de la Rosa sa pagsisinungaling nitong si Gonzales sa kasagsagan ng pagdinig sa Senado, kung saan ay idinamay pa ni Gonzales ang kanyang buong pamilya. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya, kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Nanlilisik yung mata niya. Binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy dapat, gumanong ka na lang sana. Op! May baril ako, bubunutin ko ito kapag patuloy kang pag-assault sa akin. Bubunutin ko, may baril ako. Siguro matakot rin yun siya kung abante siya, di ba? Pero kung hindi ka bumuno, sabi, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Sa kabila ng pagdinig, humingi naman ng tawad itong retiradong pulis na si Gonzales dahil sa kanyang ginawang panunutok ng baril at pambabatok sa siklista na si Alan Banjola. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na. Hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Naganoon ko Yes yung po. kotse mo. Naintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee, you cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may knuckle, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ko sa'yo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa.
Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko, hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako, inisip po gulo pa to. Mr. Bandiola, bago natin pagpatuloy sa salaysay si Mr. Mr. Gonzales. Opo. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong siya sigurado na merong ka raw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na Hindi, alam ko yan. Nababike din ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, Opo. for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po. Maski yung mga ano po, alam nila, wala Yung po. po kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales. Doon mo ba tinapik o sa likuran banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Sa right side, Opo. hindi sa kaliwa. Hindi po. Yung kiniklaim kasi ni Mr. Gonzales nung malapit Siguro, na kung kayo. meron, May time ba na pinalo mo din yung ano? hindi po eh. sakyan? Kung Wala na. siguro meron mong pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung Akala- kumpronta. Ayun lang, gusto lang natin tanungin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto Opo, natin salamat malaman po. kung sino to. Sana nung mga interviews nyo kay Katunying, may iba pa, parang pansin ko lang, parang wala kayong remorse. No? Sa ating mga Pilipina, napakapagpatawad natin lahat. Di ba? Mabilis tayo magpatawad eh. Yung init ng ulo, bugso lang yan. Pagkatapos mamaya, magpapatawaran din kayo. Pero ano pong nasa loobin nyo ngayon? Kayo ba yung nagsisisi sa ginawa nyo? Tingin nyo po, may kakamali kayo? Your Honor, humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa lahat-lahat ng nagawa ko po mali, humingi po ako ng kapatawaran. Yes, actually, Your Honor, kanina pa siya humingi ng At pasensya, patawaran. At yung Kanina pa. Continue. At yung kay Mr. Bandiola, pinatawad ko na rin po siya ro sa damage ng kotse ko. Kaya nga ho kami nagkabati po. Wala, okay na po sa akin yun. Hindi ko po sinisingil na yun. Wala po kaming ano ni Mr. Bandiola. Nagiwalay po kami na maayos. Okay, Hanggang- noted. Thank you. Mr. Earl Banjula, the son, you want to say something? Yeah, actually, I prepared something here. Sige. Members of the Senate Committee and fellow citizens, I am the son of the cyclist. I stand before you today with the intention of sharing my concerns and frustrations with the public. My father and mother have been incredibly supportive, both of my siblings and me, from the moment we came into this world. They dedicated themselves tirelessly to provide for our essential needs. My father never fell short in caring for us, and our entire family has worked diligently to ensure we have the quality of life we rightfully deserve. August 27, 2023, nakita ko yung video. Si Nagi, binatukan, minurat, kinasahan ng baril ang tatay ko. As his son, nakakapangahina. I feel mixed emotions. I was disappointed, I was mad, and I was sad. This is one of my fears, that I wouldn't be able to be there when he needs help. Naturally, he would feel fearful, given that Gonzales used to be a police officer, and he's alone in a police station, surrounded by people he doesn't even know. And sino nga naman talaga yung dehado doon? Of course, my father. He chose to forgive the man kahit na siya yung naagrabyado. I chose to speak with Attorney Fortune after seeing his post because I wanted him to motivate my father to take legal actions against Gonzales. I would like to express my gratitude to Attorney Fortune
for his efforts in assisting my father and affording me this opportunity, despite the potential risks involved. However, my father had already made his decision. Nevertheless, I convinced myself that I needed to instill hope in our society and to my father. I want my father to recognize the significant opportunity in confronting Gonzales. However, weeks went by without any progress, and then I was given this golden opportunity to speak in front of the Senate. Actually, I didn't know na pupunta pala yung father ko dito. And I don't want fear to continuously prevail over justice throughout my entire life. God made this happen. For my father, I know he's mad at me. Hindi ko alam ang magiging desisyon mo. But as your son, nire-respeto kita sa desisyon na gagawin mo. Actually, he doesn't want me to be here because he fears that baka anong mangyari sa akin or to my brothers and sisters or even our family. But I want to man up. I want to show courage. I'm still grateful that you showed us that you care for us. And I'm grateful that you are my father. Either you want to forgive him or not, I want to make sure you understand that whenever an opportunity arises or a significant societal shift occurs, it's crucial to take advantage of it. This action will help safeguard the well-being of future generations. My aspiration is that this will also serve as a beacon of hope to my father and for the public, indicating the possibility of societal transformation. Thank you. Thank you, Mr. Earl Banjula. We heard you loud and clear. And thank you for manning up in behalf of your father. And I would like to congratulate your father for raising you up to be a fine gentleman you are today. Ha? Pasalamat pa rin sa tatay mo. Ha? Sana walang samaan ng loob between you and your father because sa akin, napaka-importante yung pamilya. Ha? Mr. Alan Banjula, may samaan ba kayo ng loob ng anak mo? Okay lang? Actually, nag-aalala lang po sa kanya yan. Nag-aalala ka lang. As a father po. Kasi hindi ko po alam na nandito yun eh. Akala ko kung nasa school po. Actually, di Kasi po ako humigit sa nag-copy akin nga. ng Take note lang ah. Humingi po Mamaya sa pa akin yung ng tao pasok niyan, ko. papasok ng school. So, hindi ko po alam na nandito yan. Mamaya, pumasok ka na ha? Galing mo dito. Mamaya pa po yung pasok ko. Ha? Mamaya pa? Mamaya pa po, panggabi po ako. Okay, pero Mr. please, I am asking you, please, huwag ka kahit na nakita mo na mukhang nakukulangan ka sa aksyon ng tatay mo, pero huwag kang sumama ng loob sa tatay mo, ha? At Mr. Banjula, napaka-importante po yung pamilya. Kaya yung anak mo, intindihin mo rin yan dahil you raise him up to be a very good person. Kaya siya nagsalita ngayon. Hindi ko Ha? po siya masisisi, Your Honor, kung hinahangaan niya si Atty. Raymond Fortun. Kasi magaling naman talaga abogado. Very Wala good. po akong magagawa sa sitwasyon na yan. Model niya. Naging Opo, model Sir niya. Chairman. Malungkot po ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng 3.5 taon. Ito po kasing kaso na ipinatong sa inyo, alarm and scandal, 1 day to 1 month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners na kami, nabanggit kanina yung muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal, buti na may absolute pardon na ako. Nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng baril. Kasi baril, pwede yung depensa yan, saka sa sports. Hindi yan opensa. Hindi yan isang bagay na parang kang nakainom ng gin, ang tapang mo na pag may baril ka. Sana, kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami makaporma dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam niyo, Sir, tama naman yung arrive mo eh. Na
Sabi nga sa English, when you become a parent, having a principal is not a priority. And bilib po ako sa inyo sa oras na yun sapagkat pinoproteksyonan niyo yung pamilya niyo. Pero bilib din ako dito sa anak ninyo. Kasi itong ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, nakalusot, baka ako makalusot din. Eh, mahirap naman mag-init-initan ng ulo dito, malamig na lahat ng ulo nyo. Pero ako talagang, chairman, malungkot ako. Malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong no. Kaya lang, siyempre may nagawa kayo, boss. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Eh, mainit din ho ang ulo ko, pero hindi ko pa naman nagawa yun. Hindi naman ako ganon. Suntukan lang talaga. Magbabag tayo dyan kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Eh, sana, wag nang maulit ito. Tapos napanood ko po kayo, sabi nyo dun sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Your Honor, i-disable ko lang siya kung talagang susugurin niyo po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina na wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin nyo. Sa paalam po, siyempre, para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera at saka may edad na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng baril? Eh kasi susugod po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisik yung mata niya. Ang patawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo, yung pong nabatukan ko, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para huminto lang po siya ng pagsugod sa akin if ever susugod siya. Which Alam mo, sir, inamin naman po niya. hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, kakasa ka na ng baril. Ay, wag naman po. Your Honor, kaya po inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Opo. Your Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng apology. Okay na po, boss. Tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po, tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Senator Robin Hood Padilla, Opo. if I may ha, Opo. kunti lang. Alam mo, so next time, ako ko kung may balik pa sa iyo yung privilege to own and possess a gun. Kung may balik ha, kung may balik, sakaling may balik. Pero I'm not assuming na ibalik. Sigurado ako, mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat ganun ang gawin mo. Nanlilisik yung mata niya. Binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy dapat, gumanong ka na lang sana. May baril ako, bubunutin ko ito kapag patuloy kang pag-assault sa akin. Bubunutin ko, may baril ako. Siguro matakot rin niyo siya kung abante siya, di ba? Dapat, kasi nagbunot ka, kumasa ka. Pero kung hindi ka bumuno, sabi, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Tama po. Ha? Tama po kayo, Your Just Honor. giving you an advice. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Please continue. Salamat po, Chairman. Sir Bandiola, Yes, ano pong Your Honor. naramdaman naman ninyo nung kinasahan kayo ng baril? Siyempre po, bilang isang ordinaryong tao, kahit sino po matatakot pag kinasama kayo ng baril. Opo, ba't naman po kaya siya umabot doon na nagkasa ng baril? Kasi po, noong una, binatukan niya ako eh. So, normal reaction po natin, pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Hindi niyo po nakitang may baril siya. Hindi ko po kagad nakita eh. Na Yung yung baril na niya. lang na, ng
bumunot na siya po. Bakit po ba kayo nabatukan? Dahil doon nga po sa pagtapik ko sa kotse niya nang pumasok siya sa bike lane, yun na po na alanganin na po ko sa pinasukang yung space po, alanganin na talaga na pwede nga po ako matumba, na makatama ako ng tao o matumba po ako sa kotse niya at masagasaan po ako. Ay, inaamin nyo rin po na uminit din ang ulo po ninyo. Nung time na po yun, Oron, wala po akong naramdaman na inta o normal reaction ko lang po na tapikin kasi para nga po ma-call out yung attention niya na ginigit-git mo na ako sa bike lane. Nasa loob ka na ng bike lane eh. Basta isa lang ang paalala ko po sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood. Ang baril hindi ho yan sandata para maging matapang kayo. Pambihira, oo. Salamat po, Chairman. Thank you, Senator Robinson Padilla.